Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Franco. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Negros. Lumaki sa isang magulong pamayanan si Franco. Ang ama ay pinuno ng isang pangkat na mga rebelde na lumalaban sa pamunuan ng bayan. Binubuo ito ng magsasakang inagawan ng lupain at inapi ng lipunan. Namuhay sa takot ang pamayanang ginabibilangan ni Franco dahil na din sa estadong kinalalagyan ng pamilya. Hindi nila nagagawang bumaba ng bayan nang hindi nakakaengkwentro ang mga otoridad na tumutugis sa kanila. Nang mga panahong yun, talamak ang mga pirata at bandido sa lugar. Nahanay na din sa mga ito ang kanilang pangkat. Ngunit mariing itinatanggi ng ama na hindi sila nandarambong para lamang mabuhay. Ang tanging ipinaglalaban ng mga ito ay ang kanilang kasarinlan at karapatan sa sariling lupang sinasaka. Tay, hindi ko pa din po lubos maunawaan kung bakit kinakamkam ng mga mayayaman ang lupain na kung tutuusin. Minana pa natin sa mga ninuno natin. Bakit hindi na lang nila tayo hayaang mamuhay ng mapayapa? Hindi ba? Nakikinabang din naman sila sa mga inaani natin sa bukid. Tanong ni Franco sa ama. Kakatapos lamang makipagpulong sa kanilang mga kasamahan, naglalakad ang mag-ama pa uwi. Nang sumagi sa isipan ng binata ang tanong na ito. Alam mo, Franco, ang mga mayayaman, hindi man lahat, pero karamihan sa kanila, hindi nakokontento sa pakikinabang lang. Nais nilang makuha ang lahat. Ginagamit ang kanilang pera at kapangyarihan para angkinin maging ang mga lupaing hindi naman sa kanila. Ipinaglalaban lang natin ang karapatan bilang totoong nagmamay-ari ng lupaing pilit nilang kinukuha. Tugon ni Mang Heron. Yun nga po yung hindi ko lubusang maunawaan, tay. Nasa kanila na lahat. Kaya ano pa ba yung kailangan nila sa mga lupain nating mga mahihirap? Yun na lang yung meron tayo . Kaya nga, Franco, habang may lakas pa ko, pilit kong ipinaglalaban ang ating karapatan. At kayo bilang mga bagong sibol, kailangan niyong maunawaan kung bakit nagbubuwis kami ng buhay para sa inyong ginagawa namin, para magkaroon kayo ng maayos na kinabukasan at buhay sa sarili nating lupain. Tugon ni Mang Heron. Nahinto ang usapan ng dalawa dahil may nakasalubong silang mga taong naglalakad. Dali-daling pinatay ni Mang Heron ng dalang sulo. Nagtago sa tabi ng daanan. Tinakpan ito ang bunganga ni Franco upang hindi makagawa ng ingay. Dumaan ang mga ito sa kanilang harapan. Napagtanto ng ama na mga sundalo itong ipinadala ng pamahalaan. Hinintay ng mag-amang makalampas sa mga ito. Dali-daling lumabas sa pinagtataguan. Nako, Franco, natunto na nila ang lugar na ito. Hindi na ligtas para pagdausan ng susunod na pagpupulong. Kailangan itong malaman ng mga kasamahan. Franco, ngayon ko kakailanganin ang tulong mo. Alam kong masyado pang maaga at hindi papayag ang iyong ina na sumabak ka sa isang misyon. Ngunit bilang anak ko, at susunod na pinuno ng ating tribo, kailangan mong maging matatag. Mauunawaan din ng nanay mo
kung bakit kailangan natin itong gawin. Habang nagmamadaling makauwi, lingid sa kalaman ng mag-ama na may nakaabang sa kanilang panganib. Patibong lang ang naunang pangkat dahil sa gawing dulo ng daan. Nakaabang ang mas malaking puwersa ng mga armadong kalalakihan. Nagulat si Mang Heron nang biglang may maghagis ng sulo sa kanilang harapan. Kumalat ang apoy paikot sa kanilang kinatatayuan. Sumuko ka na, Heron. Wala ka nang tatakbuhan pa. Pinahirapan mo kami ng husto. Dito ka lang pala naglalagi. Wika ng namumuno sa pangkat. Napapaligiran na sila ng pinagsamang puwersa ng mga sundalo at ilang mersenaryong tumutugis na mga bandido at rebelde. Komandante Rigor, pasensya na. Pero hindi ako susuko sa isang taong ipinagkalulo ang sariling angkan para lamang sa kapangyarihan. Mas gugustuhin ko pang lumaban kesa isuko ang karangalan ng aking pinagmulan. Tugon ni Mang Heron. Si Komandante Rigor, kasapi ng kanilang tribo na piniling maglingkod sa pamahalaan bilang sundalo. Hindi ako naparito para usigin ka, Heron. Makipagtulungan ka sa akin at sisiguraduhin ko ang kaligtasan ng ating tribo. Naririnig mo ba ang sarili mo, Rigor? Tignan mo ang suot mong uniforme. Kaninong watawat ang sinasagisag mo? Hindi ba't sa mga dayuhan? Ngayon sabihin mo sa akin na hindi ka narito para usigin ang mga kagaya ko. Sa kailang kalahi na ba natin ang namatay dahil sa sinasabi mong diplomasya? Pasensya na, pero kung gusto nyo kong mahuli, kailangan nyo kong patayin. Ngunit babalaan ko lamang kayo. Sa oras na galawin nyo ang anak ko, siguraduhin nyong may sapat na lugar kayong tatakbuhan. Banta ni Mang Heron. Napatras naman ang komandante. Alam nito ang tinutukoy ng lalaki. Lingid sa kalaman ng mga kasama nito na may taglay na kapangyarihan si Mang Heron na minana din ni Franco. Hindi dapat umabot sa ganito, Heron. Pakiusap, makinig ka sa akin. Hindi ako naparito para makipaglaban. Naparito ako para makipag-usap ng maayos. Hindi mo na ako mapapaniwala sa mga sinasabi mo, Rigor. Nakita ko na ang mga ginawa mo. Pinangangatawanan mo ang pagiging isa sa mga aristokratang dayuhan na gustong kumamkam ng ating tinubuang lupa. Kung gusto mo kong pigilan, subukan mo. Pero sisiguraduhin ko sa iyo na hanggang subok na lamang ito. Wika ni Mang Heron. Hinawakan ni Franco ang kamay ng ama. Naramdaman ito ang malakas na enerhiyang dumaloy papunta sa kanya. Tatay, anong ginagawa mo? Huwag ka nang magtanong, anak. Ikaw na lamang ang nalalabing pag-asa ng ating tribo. Hindi ko sila kakayanin sa kasalukuyang kong antas. Kapag nakaharap ka ng pagkakataon, tumakas ka, tumakbo ka, at huwag na huwag ka nang lilingon sa likuran. Hindi, tay. Hindi kita iiwan. Kung tatakas man ako, magkasama dapat tayo. Wala nang oras, Franco. Hindi ba? Matagal mo nang gustong matutunan ng kakayanan ko. Pwes ito na ang pagkakataon. Ipinamamana ko na sa iyo ang natatanging kapangyarihan ng ating angkan. Habang kinakausap ni Mang Heron ang binata, ipinapasa nito ang kapangyarihan. Mula sa isang lahi ng malakas na bertudes ang matanda.
May kakayanan silang manipulahin ang elemento ng apoy. Ito ay sa pamamagitan ng isang makapangyarihang nilalang na kung tawagin ay bulalakaw. Pero tay, ikaw na din ang nagsabi na hindi pa ako handa, di ba? Kaya pakiusap, huwag mong gawin to. Alam ng binata na sa oras na ipasa ni Mang Heron ng kapangyarihan sa kanya, tuluyan ng lilisanin ng lakas ang katawan ng matanda. Matagal ka ng handa, anak. Hindi tay, kulang na kulang pa nga ang mga nalalaman ko at kailangan ko pang paggabay mo. Kaya pakiusap, huwag mong gawin to. Tanging ngiti na lamang ang itinugon ni Mang Heron sa kanyang anak. Muli nitong hinarap ang mga kalaban at nagsalita. Ano pang inaantay mo, Rigor? Alam mong hindi ko isusuko ang sarili ko ng kusa. Ngayon kung gusto mo kong hulihin, bakit hindi mo utusan ng mga tauhan mong sumugod? Napakayabang talaga ng rebelding to, Komandante. Ayoko nang mag-antay pa ng utos mula sa iyo. Mga kawal, sugurin niyo ang taong yan. Wika ng isa sa mga opisyal ng komandante. Nagsipagsugod naman ang mga kawal na nasa ilalim ng pamumuno nito. Wala silang kalam-alam sa kakayanang taglay ni Mang Heron. Halos 2 metro na lamang ang layo ng mga kawal sa kinatatayuan nang biglang sumampulat ang napakalakas na apoy mula sa katawan ni Mang Heron. Dahilan para matupok ang lahat ng mga kalabang nagsipaglapitan. Tignan mo na ang ginawa mo, Kapitan. Hindi ka marunong mag-antay ng utos mula sa akin. Masyado kang nagmamagaling. Wika ng komandante. Hindi makapaniwala ang kapitan sa mga nasaksihan. Ni sa panaginip, hindi nito inakalang sa isang iglap lamang naubos ang halos kalahati sa kanilang mga kasamahan. Imposible. Anong nangyari? Mesa demonyo ang taong yan. Komandante, kailangan siyang patayin. Isang malaking banta ang taong yan. Yan na nga ang sinasabi ko kanina pa sa inyo, na huwag magpadalos-dalos ng hakbang. Kilala ko si Heron at alam ko ang kakayanan. Alam ko din ang kahinaan nito. Habang nag-uusap ang 2 opisyal ng kalaban, kinuha naman ni Mang Heron ng pagkakataon upang patakasin si Franco. Sige na, Franco, umalis ka na dito. Mauna ka na sa ating nayon at balaan ng mga tao. Kailangan nilang malaman na narito na ang mga kalaban. Bilisan mo, Franco. Utos ni Mang Heron. Tay, paano po kayo? Susunod ako. Pangako. Kailangan ko lang silang lituhin habang tumatakas kayo ng ating mga kanayon. Sige na, anak. Umalis ka na. Huwag kang mag-alala at magkikita pa tayo. Tugon ni Mang Heron. Dali-dali namang tumakbo ang binata papasok sa kagubatan. Lingid sa kalaman nito na yun na pala ang huli nilang pag-uusap. Saktong nakalayo si Franco sa lugar nang makita nitong biglang humupa ang apoy. Hindi na maaninag ng binata ang nangyayari. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng mga tao. Kasunod nito ay sunod-sunod na putok ng baril. Nang biglang nakarinig ng boses si Franco sa kanyang isipan. Takbo, Franco. Huwag kang lilingon. Sundin mo ang sinabi ng iyong ama. Dali-daling tumakbo si Franco sa kabila ng pagnanais na balikan ng ama. Nanaig pa din ang katapatan at pinanghawakan ang pangako ni Mang Heron
na susunod sa kanya. Pagkarating sa nayon, ibinalita nito sa mga kasamahan ang nangyari. Nagsipag-alas sa balutan ang mga ito at dali-daling umalis sa lugar. Tayo na, Franco anak. Umalis na tayo dito bago pa man magdatingan ang mga kalaban. Mauna na po kayo, Nay. Aantayin ko lang po si tatay. Nangako po siyang susunod sa akin. Matutunton niya tayo sa lugar na pupuntahan natin. Kaya bilisan mo, anak. Umalis na tayo dito. Makinig ka sa akin, Franco. Malakas ang iyong ama at hindi siya basta-bastang matatalo. Kaya sundin mo ang sinabi niya. Muling wika ni Nanay Magda. Pilit nitong pinapaniwala si Franco na darating ang ama. Ngunit maging siya, alam ang katotohanang hindi na nila ito muling makikita. Pagkarating sa ikalawang kanlungan ng pangkat, patuloy pa ding inantay ni Franco ang ama. Ngunit natapos na lamang ang buong araw. Hindi ito dumating. Dito na napagtanto ng binatang wala na nga si Mang Heron. Nang mga sumunod na araw, mas lalo pang tumibay ang kumpirmasyon ng binata. Dumating ang ilan sa mga kanilang mga kasamahang nakaligtas. Dala nito ang ilang kagamitan. Iniabot nila ang mga ito kay Aling Magda. Nakita ni Franco na marahang napaluhod ang ina habang humahagulgol. Nasan po si tatay? Ano pong nangyari, Nay? Bakit po kayo umiiyak? Wala na ang iyong tatay, Franco. Tuluyan na niya tayong iniwan. Tugon ni Aling Magda. Sa kaloob-looban ni Franco, gusto niyang umiyak. Ngunit kailangan niyang maging matatag sa harapan ng nangungulilang ina, maging sa mga kapatid. Matapang na pinuno ang iyong ama, Franco. Alam kong ganun ka rin. Hindi niya iiwanan sa iyo ang responsibilidad ng pamumuno sa ating tribo kung hindi ka pa handa. Eto, tanggapin mo ang bastong kamagong na pag-aari ng iyong ama. Ito ang simbolo ng kanyang pagiging pinuno. Ibinibigay ko ito sa iyo, kasama ang aking respeto at pagtanggap bilang bagong manikyad ng ating angkan. Wika ng isa sa mga matalik na kaibigan ng ama na si Mang Magno. Nagsigawan ang mga tao bilang pagbati kay Franco. Nagsagawa din sila ng seremonya bilang pagbibigay galang sa kanilang nalagas na pinuno. Ipinapangako ko sa kaluluwa mo, tay, hindi ako titigil hanggat hindi nabibigyan ng katarungan ng pagkamatay mo. Hindi ako hihinto hanggat hindi nauubos ang mga sakim na dayuhang nais umangkin sa ating mga lupain. Mga kasama, alam kong si tatay lang ang pinapakinggan ng ilan sa inyo. Ngunit narito ako ngayon sa inyong harapan, hindi bilang pinuno, kundi bilang anak na nawala ng ama. Alam kong lahat tayo ay nakaranas na mabait sa kamay ng mga dayuhan. Kaya ngayon, dinggin niyo ang tawag ko. Tuluyan na nating wakasan ang pang-aapi ito. Muling nagsigawan ang mga tao. Isa-isang lumapit kay Franco ang nakakatanda ng tribo para magbigay ng basbas. Nagsipagyukuan din ang lahat bilang pagtanggap sa binata at bilang bagong pinuno ng angkan. Gayong nakuha mo na ang simpatya ng mga katribo. Ano ang susunod mong hakbang, Franco? Tanong ni Mang Magno. Alam kong iniisip nyo na isusuong ko ang ating mga mandirigma sa isang labanan
na hindi ko napaghahandaan. Pasensya na po. Pero mali kayo. Aaralin ko muna ng mabuti ang pamumuno at habang ginagawa ko yon, sikapin nating itayo ang pamayanang ito. Pansamantala nating magiging tahanan ng lugar na ito hanggang sa mabawi natin ang ating lupain. Mahusay bata. Kung naririto lamang ang iyong ama, siguradong matutuwa siya at ipinagbabalaki ka ni Heron. Ginagawa ko lang po ang nararapat, Manong. Sigurado kung ito din ang gagawin ni tatay. Natuto lamang po ko mula sa kanya. At ngayon, isinasabuhay ko na ang lahat ng mga aral na natutunan ko. Wika ni Franco. Kagad ipinasa ni Mang Magno ang utos ng binata sa mga mamamayan. Nagsipagkilos ang mga ito. Nag-ipon ng mga kahoy sa paligid upang gawing bagong tahanan. Sa pagkakataong yun, nagtayo ng matataas na bakod ang tribo bilang proteksyon sa pananalakay ng mga kalaban. Dahil sa pagtutulungan ng lahat, unti-unting natapos ang kanilang bagong pamayanan. Sa loob din ng maikling panahon, nagawang makuha ng binata ang tiwala at respeto ng mga katribo. Tignan mo nga naman, Franco. Sa loob lamang ng ilang taon, tinitingala ka na ng ating mga katribo. Hindi nagkamali ang iyong ama. Isa ka ngang mahusay na pinuno kagaya niya. Wika ni Mang Magno habang naglalakad ang mga ito sa kanayunan. Hindi totoo yan, Manong. Hindi ko matutumbasan ang pamumuno ni tatay. Kakaiba yung pamamaraan niya at ito yung hindi ko kayang gayahin. Bawat isa sa atin ay magkakaiba ang katangian. May mga sari-sarili tayong pamamaraan kung paano gawin ang mga bagay-bagay. Huwag mong gayahin ang ginagawa ng iba dahil hindi ikaw ang makikita ng kapwa mo, kundi ang taong ginagaya mo. Wika ni Mang Magno. Nagpatuloy ang mapayapang pamumuhay ng pangkat. Hanggang sa isang araw, dumating ang ilan sa mga kasamahan nilang nakadistino sa kabayanan. Ayon sa mga ito, dumaong sa sitio ang malaking pulutong ng mga dayuhang kawal, kasama ang mga makabagong gamit pangdigma. Talagang desidido na ang pamahalaan ng mga dayuhan. Pabagsakin ang bawat isa sa mga nalalabing Pilipino na hindi nagpapasakop sa kanilang pamumuno. Hindi talaga sila titigil hanggat hindi nakukuha ang ating mga lupain. Masyado nang matagal ang pang-aabuso nila sa ating bayan. Siguro, oras na ito para matuldukan. Maaari nating gawin yon, Franco. Ngunit ang kinakabahala ko, kulang na kulang tayo sa bilang. Hindi ko alam kung paano natin makukumbinse ang ilan sa ating mga kababayan na lumaban. Natatakot sila sa mga sandata ng dayuhan. Ako nang bahala sa bagay na yon, Manong. At habang wala ako, nais kong panatilihin yung ligtas ang ating pamayanan. Pakitignan na din si nanay. Wika ni Franco. Nagpaalam ito sa ina. Bago tuluyang umalis, nag-iwan ito ng pangako sa nasasakupan. Makakaasa kayo. Hindi ako titigil sa pakikipaglaban hanggang sa makamit natin ang kalayaan laban sa kamay ng mapaniil na mga dayuhan. Wika ng binata. Matapos ang maikling talumpati at pamamaalam,
Tumulak na papunta sa kabayanan ng binata. Alam nitong mapanganib ang gagawin. Ngunit wala na itong ibang pagpipilian. Tuluyang masasakop ng mga dayuhan ang lupain. Naglakad ang binata papunta sa kabayanan. Walang eksaktong patutunguhan. Tinahak nito ang daan papunta sa pantala ng sitio. Napansin nito ang naglalakihang mga barko ng dayuhang nakadaong sa lugar. Napakadami ding kawal ang nagbabantay sa mga yon. Habang naglalakad sa kahabaan ng daungan, napansin nito ang isang malaking galyon na nakaangkla sa malayo. Paparating sa dalampasigan ang 3 bangka mula sa galyon. Sa hindi malamang dahilan, tila nabalot ng kuryosidad ang isipan ni Franco. Nagtataka ito kung bakit hindi lumapit sa daungan ang galyon. Hindi namamalaya ng binata. Pababa na ito sa dalampasigan. Nagulat na lamang siya dahil dumaong sa harap niya ang isa sa mga bangka. Nagbabaan ang mga sakay nito na kung titignan ay parang mga normal na tao lamang. Hanggang sa masilayan nito ang isang lalaking may puting bandanang nakapulupot sa leeg. Hindi malaman ni Franco kung ano ang meron sa taong yun. Nakikita ng binata ang enerhiyang dumadaloy sa katawan nito. Ay, ikaw, sino ka? Bakit ganyan kang makatingin kay amo? Nagulat si Franco. Sinita ito ng binata. Halos magkasing edad lamang sila. At napansin din ni Franco na may kakaiba sa kausap nito. Oy Eneas, hayaan mo na. Ikaw talaga, nakatitig lang sa akin eh. Gusto mo na kagad tirisin. Kumalma ka nga. Wika ng lalaking may bandana. Pasensya ka na, Kadelvin. Nag-iingat lang. Baka pakawala ng bandido ang isang yan. Sino bang gagalaw sa akin dito sa sarili kong baryo? Tara na, nagugutom na ako. Bukas na siguro si Mang Ernesto. Muling wika ng lalaki. Pinagmasdan lamang ni Franco ang mga itong maglakad paakyat sa pantalan. Pumasok ang grupo sa isang kainan. Dinig mula sa kinatatayuan ng binata ang sigawan at tawanan ng mga tao mula sa loob. Umalimuyak din ang mabangong samyo ng nilulutong karne. Kaya naman nagpa siya itong pumasok sa loob. Napahinto ang tawanan ng mga kalalakihang naroon. Nang madinig nilang bumukas ang pinto, tumayo ang binatang nakausap ni Franco sa dalampasigan. Ah, ikaw na naman. Ano ba talaga ang kailangan mo? At bakit mo kami sinusundan? Pasensya ka na kaibigan ha. Wala akong masamang intensyon. Nagugutom na kasi ako eh. Hindi mo ba nakikita kung anong klaseng lugar ito? May nakita ka bang nagbebenta ng pagkain? Hindi ito karinderya, kaya umalis ka na. Muling wika ng binata. Sa pagkakataong yun, inawat ito ng isang matanda. Tumigil ka na, Eneas. Ang lugar na ito ay para sa lahat. Papakainin natin ang mga nagugutom at papainumin ang mga nauuhaw. Iho, anong pangalan mo? Bakit hindi ka muna maupo? Mukhang pagod ka na. Tanong na matanda. Inalalayan ito si Franco papunta sa bakanting mesa. Pinagtitinginan pa din ito ng mga kalalakihang naroon. Maraming salamat po, Manong. Franco po pala ang pangalan ko. Mula ako sa kabundukan.
sa bandang itaas ng baryong ito. Ganun ba? O siya, sandali lang at ipaghahanda kita ng espesyal kong karne at gulay. Paupo ka lang dyan. At ikaw naman, Eneos, bumalik ka sa upuan mo kung ayaw mong sipain kita palabas. Wika ni Mang Ernesto. Natahimik sa upuan ng binata habang masakit na nakatitig kay Franco. Hindi naman niya ito pinapansin nang may dumating na ilang kalalakihan. Base sa pananamit, ito ay mga dayuhan. Nagpatuloy sa pinagkakabalahan ng mga tao sa loob ng kainan habang naglalakad paikot ang mga kakarating pa lamang na kalalakihan. Laking gulat ni Franco nang maupo ang isa sa mga ito sa kanyang harapan. Umalis ka nga at upo ang mga kasama ko. Pasensya na po pero mukhang nauna yata ako dito. Hindi ko nauulitin ang sinabi ko. Ganon din ho ako. Biglang nag-init ang ulo ng lalaki. Hinampas nito ang lamesa. Sa pag-aakalang masisindak si Franco, lumabas mula sa kusina ang matandang may-ari upang tignan kung ano ang nangyayari. Ano ang kaguluhang ito? At sino ang mga nanggugulo? Ikaw ba ang may-ari ng lugar na ito? Bakit ang babastos na mga panauhin mo? Hindi niyo ba ako kilala? Pasensya ka na, Ginoo. Ngayon lang din kita nakita sa lugar na ito. At ang sinasabihan mong bastos ay mga mamamayan ng baryong ito. Ang baryong ito ay pag-aari ng pamahalaang Espanya. At ako ay tagapaglingkod ng haring namumuno ng bansang yon. Kaya yuyuko kayo sa aming mga Espanyol. Biglang natahimik ang lalaki nang mabasag sa ulo nito ang isang itlog. Napalingon si Franco sa pinto. Nakita ang isang paslit na may hawak na tirador. Binapalahan niya ito ng itlog na nakalapag sa estante ng matanda. Oy Untoy, itigil mo yan. Hindi ganyan itrato ang ating mga panauhin. Bagay lang yan sa kanya, no? Sinira nung lalaki niya yung ginawa kong kastilyo sa dalampasigan. Mga arugante talaga kayong mga Indyo. Totoo nga ang sinabi ng ilan sa mga kasamahan ko. Mga mangmang kayo at walang pinag-aralan. Sa pagkakataong yun, tumayo ang lalaking may bandana. Naglakad palapit sa kinaroroonan ni Franco. Naupo ito sa bakanting bangko at nakipag-usap kay Mang Ernesto. Manong, pwede bang bigyan mo ko ng isang bote ng pinakamasarap mong alak? Tanong ni Cadelvin. Iniabot naman ito na matanda sa kanya. Ngunit akmang kukunin na sana nang biglang hawiin ng lalaki ang kamay. Dahilan para mabasag ang bote ng alak sa sahig. Hindi ka dapat humaharang sa daan ng mga tao nag-uusap. Hinarap ito ng lalaki at ngumiti. Hinarap ito ng lalaki at ngumiti sa bayuko at dampot ng nabasag na bote. Nako, sayang naman at nahulog. Hindi bale na, Manong. Isang bote pa nga. Ilista mo na lang sa akin. Nako, Cadelfed. Hindi na. Kulang pa ang bote ng alak na yan sa kabutihang ginawa mo para sa amin. Sige na. Kunin mo na itong bote ng alak at magpakasaya kayo. Wika ng matanda. Bagay na lalo namang nagpainit ng ulo ng dayuhan. Hinila nito ang damit ng lalaking nagngangalang Delfin. Ngunit nakangiti pa din ito sa kanya. Kaibigan, sigurado ka ba sa gusto mong mangyari?
Tanong ni Cadelphine. Bakit? Sino ka ba sa palagay mo? Isa ka lang hamak na mangingisda. Mga aliping hahalik sa paa naming mga Panginoon nyo. Hindi na naituloy ng lalaki ang sasabihin dahil isa na namang itlog ang nabasag sa ulo nito. Untoy, wag mong sayangin ang itlog ni Mang Ernesto. Ikaw talagang bata ka. Pasensya ka na sa kakulitan ng alaga ko, ha? Wika ni Cadelphine habang pinupunasan ng damit ang ulo ng dayuhan. Hinawi naman nito ang kamay. Alisin mo nga yung marumi mong kasuotan sa ulo ko. Wika ng lalaki sabay tulak sa Ginoo. Napatayo ang mga kasamahan nito. Ngunit inawat ni Cadelphine ang mga ito. Nakatitig lamang si Franco habang inaantabayanan ang susunod na gagawin ng lalaking may puting bandana. Alam mo, kaibigan, hindi tayo dapat mag-away-away. Halika, saluhan mo kami sa lamesa. Ngunit may ibang plano ang lalaki. Bigla itong naglabas ng patalim. Inundaya ng saksak ang lalaki. Mabilis namang nakailag si Cadelphine. Kaso nga lang, natumba ito ng matalisod sa paa ng mesa. Maaabot na ito ng lalaki, kaya nagpasya na si Franco na kumilos. Isang malakas sa suntok ang binitawan ng binata. Laking gulat ng lahat dahil biglang nagliyab ang damit ng lalaki. Kanina pa akong nanggigigil sa kayabangan mo eh. At ikaw naman, binabastos ka na. Nagpapakita ka pa din ng kabaitan. Wika ni Franco, sabay turo kay Cadelphine. Dahan-dahang tumayo ang lalaki. Pinagpag ang damit. Nagsipagbunot ng sandata ang mga kasama nito. Sinugod si Franco. Dali-dali namang lumabas ang binata dahil alam niyang masisira ang lugar kapag nakipaglaban siya gamit ang buong kakayanan. Sinundan naman ito ng mga kalalakihan. Doon itinuloy ang kanilang laban. Hindi nagdalawang isip na sumugod ang mga dayuhan. Pinagtataga ng mga ito si Franco. Ngunit mabilis na nakakaiwas ang binata. Nahawakan nito ang kamay ng isa sa mga dayuhan. Napangiti. Biglang natupok ang katawan ng lalaking yun. Dahilan para magtatakbo ito paikot sa lugar. Napaatras ang mga kasama nito dahil bago sa kanila ang kakayanang yon ng binata. Teka, anong klaseng kademonyohan ito? Akmang tatakbo na sana ito. Ngunit biglang nagliyab ang kasuotan hanggang sa tuluyang natupok. Walang natira sa mga kalaban. Bagay na ikinagulat ni Cadelphine, maging na mga kasama nito. Sabihin mo sa amin kung saan ka nanggaling at bakit may taglay kang kapangyarihan ng apoy. Binana ko ang kakayanang ito sa tatay ko. Ang totoo, hindi rin malinaw sa akin kung saan ang galing ang kakayanan namin eh. Pero ayon sa mga matatanda, biyaya ito mula sa ibong bulalakaw. Wika ni Franco, sabay lakad palayo. Bigla namang lumitaw si Eneo sa kanyang harapan habang kumikislap ang kidlat sa kanyang kamao. Ay, hindi lang ikaw ang may taglay na kakayanan mula sa kalikasan. Kaya huwag kang masyadong mapagmalaki. Kinakausap ka ni Amo, kaya harapin mo siya ng maayos. Wika nito. Nilingon ni Franco si Cadelphine.
nakitang nagkakamot ito ng ulo. Eneas, hayaan mo siya. Sige na binata, magpatuloy ka na sa paglalakad. Sadali lang. Kabastusan para sa isang kusinero ang talikuran ng taong pinaghahandaan niya ng pagkain. Halika muna, kumain ka rito. Wika ni Mang Ernesto. Walang nagawa ang binata nang tawagin ito ng matanda. Dahil una sa lahat, ito naman talaga ang dahilan kung bakit pumasok siya sa lugar. Pasensya na po kayo ha. Nawala po sa isip ko na ipinaghanda niyo pala ako ng pagkain. Habang kumakain kinakausap ito ng matanda. Sabihin mo sa akin, iho, bakit ka ba dumayo sa lugar na ito? Naghahanap po ako ng mga taong pwedeng tumulong sa amin. Patuloy na kinakamkam ng mga dayuhan yung aming lupain sa kabilang ibayo. Sa kasalukuyan naming bilang, hindi namin sila kayang harapin sa mano-manong laban. Ganun ba? Nakita ko ang kaya mong gawin. At kagaya ng sinabi ng binatang nakausap mo kanina, hindi lang ikaw ang may taglay na kakayanan sa lugar na ito. Pero hindi yon ang aking punto. Sa taglay mong lakas, magagawa mo silang pigilan. Bakit mo pa kakailanganin ng maraming tao? Hindi pa ho sapat ang kakayanan ko para pigilan yung mga modernong sandata ng mga dayuhang mananakop. Kaya ako naghahanap ng mga taong may malasakit sa kanilang lupaing tinubuan. Dahil ang gagawin ko, hindi lang para sa aking pinagmulang angkan, kundi para sa lahat. Gusto kong palayain ang bayang ito sa kamay ng mga taong mananakop. Pagpapaliwanag ng binata. Lingid sa kalaman ito na nasa likod pala niya si Kadelphin. Isang taong may malasakit sa lupang tinubuan. Bihira na lamang ang mga kagaya mo. O sige, tutulungan kita. Pero kakailanganin ko din ang tulong mo. Tulong saan naman? Isang bayan sa gawing kanluran ang sinasalakay ng mga bandido. Nakarating sa akin ang balitang ito. Gayon lang, kailangan ko ng lakas na meron ka para pigilan ang mga bandidong yon. Nakikita mo naman, kulang kami sa bilang. At isang buong hukbo ng mga bandido ang kalaban. Ano naman ang gusto mong gawin ko? Sa tulong ng iyong apoy, magagawa mo silang pigilan habang unti-unti naming inililigtas ang mga tao. Wala nang oras. Sa daan ko na lang ipapaliwanag ang lahat. Wika ni Kadelphin. Sabay hatak sa kamay ni Franco. Wala nang nagawa ang binata kundi ang sumama. Habang tumatakbo, natanaw ni Franco ang makapal na usok na tila nagmumula sa isang nasusunog na pamayanan. Diyan ba? Diyan ba tayo pupunta? Oo bata, at mukhang nahuli na tayo. Tugon ni Kadelphin. Pagkarating sa lugar, nagkalat na ang katawan ng mga mamamayan. Halos wala na ding natira sa kabayan. Nilamon na ito ng apoy. Mula sa kinatatayuan, natanaw ni Franco ang isang bahay na hindi pa gaanong nasusunog. Dali-dali itong pumasok. Nakita ang isang matandang nakahandusay sa sahig. Inalalayan niya ito palabas at nang tuluyang mailigtas, siniyasat kung buhay pa ang matanda. Nakahinga ng maluwag si Franco nang maramdaman ang pulso nito. Kumuha ng tubig ang binata. Marahang pinunasan ang ulo ng matanda para mahimasmasan.
Maya-maya ay nagising ito at nanghingi ng tubig na maiinom. Salamat naman at nagising kayo, Tatang. Ano po yung nangyari dito? Maraming salamat sa tulong mo. Ngunit hindi na din ako magtatagal. May malubha akong karamdaman. At masaya ko dahil bago ako mamatay, nasumpungan ko ang taong karapat dapat pagpasahan ito. Wika ng matanda. Sabay lahad ng kamay. Lumabas mula dito ang isang nag-aapoy na bungo. Biglang nagpakita mula sa likod ng binata ang isang makulay na ibon. Bagay na ikinagulat ng matanda. Teka, anong bagay na yan, Manong? Bakit mo ito binibigay sa akin? Yan ang bertud ng San Telmo, Franco. At ikaw ang nararapat na magtanga nito. Wika ng gabay. Matagal na itong nakausap ni Franco. Ngunit hindi nito gaanong ginagamit ang kakayanan. Pero hindi ko alam kung paano gamitin ang kapangyarihan ng San Telmo. Alisin mo ang pag-aalinlangan. Nagagawa mong kontrolin ang kapangyarihan ko. Kaya hindi imposibleng magamit mo din ang apoy ng San Telmo. Tinanggap ng binata ang nagbabagang bungo. Laking gulat nito dahil biglang nagbago ang kulay ng apoy. Mula sa matingkad na nagngangalit na kulay pula, naging kalmadong asul ito. Pumasok ang apoy sa katawan ng binata hanggang sa tuluyan itong maglaho. Naganap na ang nakatakda. Bago pa ako mawala, nais kong dinggin mo ang propesiyang ito. Isang binata ang isisilang mula sa elemento ng apoy. Magiging pinuno siya ng isang makapangyarihang tribo at kalaunan magiging kasangkapan sa pagkamit ng kalayaan ng bayang inaapi ng mga dayuhan. Wika ng matanda. Bago ito tuluyang malagutan ng hininga. Tumayo si Franco, akmang bubuhatin ang matanda. Ngunit laking gulat nito nang bigla na lamang masunog. Tuluyang naging abo ang katawan ng matanda. Anong nangyari, bata? May buhay pa ba sa gawing ito? Ikinalulungkot ko, Ka Delphine. Pero wala na akong nakitang buhay. Napangiti na lamang si Ka Delphine dahil alam nito ang totoong nangyari. Ano nga pala ang pangalan mo, bata? Franco po ang pangalan ko. Narinig ko kayong tinawag na Ka Delphine nung bata sa kailan kanina. Alin? Si Utoy? Oo, yun ang pangalan ko. Siya nga pala, tungkol sa batang yon at sa nangyari sa lugar na ito. Pasensya na kung nagsinungaling ako. Ang totoo, tirahan ng mga engkantong lagablab ang baryong ito at dito nagmula si Utoy. Nakakalungkot lang dahil wala nang natira sa mga kauri niya. Kawawang bata. Paanong napunta sa pangangalaga niyo si Untoy? Ang totoo niyan, si Mang Ernesto ang kumupkop sa kanya. Mahabang kwento, Franco. Tara na at bumalik na tayo sa pantalan. Habang naglalakad ang mga ito, pinag-uusapan nila ang tungkol naman sa pinanggalingan ni Franco. Ikwinento ng binata ang dahilan kung bakit siya napunta sa sitio. Ang totoo niyan
Hindi ako sigurado sa gagawin ko eh. Nagbabakasakali lang din ako na may taong makatulong sa akin. Mga taong may pagmamahal pang natitira sa kanilang bayan. Lahat naman tayo may pagmamahal sa bayan. Yun nga lang mas marami ang mga taong naduduwag at walang kakayanang ipaglaban ito. Kagaya ng ipinangako ko sa iyo, kahit nahuli tayo sa pagsaklolo, tutulungan pa din kita. Napalingon si Franco sa lalaki. Nagulat ito. Hindi niya inaakalang makukuha ang simpatya ni Ka Delphine. Talaga po? Hindi po kayo nagbibiro? Narinig mo ang sinabi ko, iho. Kaya maghanda ka na. Dahil pagdating natin sa sitio, sisimulan na natin ang pagpaplano ng pagsalakay. Napangiti na lamang ang binata. Nang makarating sila sa sitio, kinausap ni Ka Delphine ang mga tauhan. Sinabi ang kanilang gagawin. Wala namang nakitang pagdadalawang isip sa mga ito. Naghiyawan pa ang ilan sa kanila na tila natutuwa sa gagawin. Pasalamat ka at mabait si amo. Pero malaki ang kabayaran ng pagtulong na ito. At kung ano man yun, siya na ang magsasabi sa'yo. Huwag kang mag-alala. Kung ano man ang magiging kapalit ng pagtulong ninyo, sisiguraduhin ko mababayaran ko yon. Kung ginto lang ang usapin, hindi kayo magdadalawang salita. Matapos ang pag-uusap, nagsimula ng maglakbay ang grupo. Nagulat si Franco dahil kinailangan nilang dumaan sa karagatan. Mas madali para sa ating ubusin ang kanilang puwersa kung sa mismong himpilan nila tayo lulusob. Pero bago natin isagawa ang pagsalakay, pwede bang pakilinis muna ng mga nagkalat na barkong ito sa dalampasigan, Franco? Alam na ni Franco ang gustong mangyari ni Ka Delphine. Gamit ang kapangyarihan ng apoy, sinilaban nito ang mga barko ng dayuhan. Nanlaki ang mga mata ni Ka Delphine dahil sa isang kumpas lamang ng binata, nagawang ubusin ni Franco ang 4 na malalaking barko kasama ang mga sundalong nakasakay. Magaling, Franco. Ngayon opisyal nang nagsimula ang digmaan laban sa mga dayuhan, mga pirata, sugod! Utos ni Ka Delphine. Ibinaba ng mga kasamahan nito ang layag. Nagsimulang maglakbay papunta sa himpilan ng mga dayuhan sa dalampasigan ng kabilang bahagi ng pulo. Pagkarating nila, walang tigil na pinaulanan ng bala ng kanyo ni Ka Delphine ang himpilan. Tingnan mo ang mga dayuhan. Parang langgam na nagkakagulo. Wika ni Aeneas habang pinagmamasdan ang mga dayuhang natataranta. Umusad papunta sa buhanginan ang galyon ni Ka Delphine. Isa-isang nagsipagbabaan ang mga kasama nito at pinagsusugod ang mga dayuhan. Hindi man lamang nakapaghanda ang mga ito sa dumating na pagsalakay. Nagulat si Franco sa pinakitang kakayanan ni Ka Delphine. Ito ang unang beses na makakita ng kakayanan ng isang taong pumatay, gamit lamang ang enerhiyang bumabalot sa katawan. Naglalakad ang lalaki papasok sa himpilan. Bawat sumasalubong sa kanya, natutumba ng walang dahilan. Dali-dali namang sumunod si Franco. Sinilaban nito ang mga dayuhang sumasalubong sa kanya.
Ilang sandali pa ang nakalipas. Nakaharap na nito ang ilan sa mga opisyal. Anong kalapastanganan sa hari ng Espanya ang ginagawa niyo? Mananagot kayo. Hoy, hindi ba ikaw yung may malaking pananagutan sa bayan mo? Isa kang totoong traidor. Ang lakas naman ng loob mong sabihan ako ng traidor. At sino ka sa palagay mo? Ako ang anak ni Heron, ang taong pinatay mo dahil hindi siya umayon sa kagustuhan mo. Nanlaki ang mga mata ng komandante nang madinig ang sinabi ng binata. At paano itong nangyari? Inubos ko na kayong lahat. Paano kang nakaligtas? Mukhang nagkakamali ka. Sa dinami-dami ng mga tribong pinagpapatay nyo, hindi mo na matandaan ang mga lumad sa kailugan. Sila nga ang tinutukoy ko. Ang angkang pinagmula ni Heron. Ang angkang pinagmulan mo. Halatang wala kang kaalam-alam sa mga nangyayari. Tignan mo nga naman, may isa palang nakaligtas. Pero hindi ka na din magtatagal dahil mamamatay ka na rin dito. Alam ni Franco ang sinasabi nito. Ito mismo ang dahilan kung bakit nagpa siya ang binatang humingi ng saklolo. Oh, alam ko ang ginawa nyo. Marami sa aming katribo ang namatay. At ito mismo ang dahilan kung bakit kami lumikas sa isang tagong lugar. Nagkakamali ka kung inaakala mong mag-isa lang akong sumugod. Tignan mo ang paligid. Hindi mo ba nakikitang ubos na ang pinagmamalaki mong sundalo? Saka pa lamang nahimasmasan ang komandante nang makitang halos kinain na ng apoy ang kabuuan ng himpilan. Hindi ito maaari. Pagbabayaran mo sa hari ng Espanya ang ginawa mo. Walang ibang dapat magbayad ng kasalanan dito, kundi ikaw. Pagbabayaran mo ang kamatayan ng aking ama at ng iba kong mga katribo. Tugon ng binata. Nanlaki ang mga mata ng komandante nang makitang nagliyab ang kamay ni Franco. Naglalakad ito papunta sa kinatatayuan. Napaatras naman ang komandante. Nakaramdam ito ng takot. Alam niyang wala na siyang mapupuntahan. Baka pwede pa natin itong pag-usapan. Anong gusto mo? Ginto, maraming nakaimbak sa lugar na ito. Ituturo ko pa sa'yo. Kunin mo lahat. Kawalan mo lamang ako. Ngunit hindi na nakinig si Franco. Huwag kang mag-alala. Naipangako ko na yan sa mga kasama ko. Wika ng binata. Sabay kumpas ng kamay. Lumabas sa kanyang likuran ang malaking ibon. Lumipad ito papunta sa komandante. Nagpaikot-ikot hanggang sa dumapo sa likod at nilikop ng nagbabaga nitong pakpak ang katawan ng komandante. Hindi na nito nagawang sumigaw. Kagading natupok ang katawan na parang tuyong dahon. Nagsigawan ang mga kasamahan ni Cadelfin nang makitang nagtagumpay si Franco at ginalugad ng mga ito ang paligid. Natagpuan ang mga gintong kinamkam na mga dayuhan. Kagaya ng sinabi ko, heto ang kaba ng mga ginto bilang kabayaran sa pagtulong ninyo. May nabanggit ba ko tungkol sa kabayaran? Parang wala naman ha. Pero salamat pa rin. Dahil malaking tulong ang mga ito sa ating kababayan. Tara na, tulungan mo kaming ibahagi ang lahat ng ito sa kanila. Wika ni Cadelfin. Matapos ang kaganapang yun, masayang nagbalik si Franco sa nayon
para ibalita ang nangyari. Laking tuwa ng mga katribo nito dahil sa wakas, nabigyan na din ng katarungan ang pagkamatay ng ilan sa mga kasama. Nagtagumpay ka, Franco. Malaking bagay ang ginawa mong ito. Habang buhay natatanawin ng ating mga katribo ang kabayanihan mo. Tungkulin ng isang pinuno na ipagtanggol ang kanyang nasasakupan. Malayo pa yung aking lalakbayan. Hindi pa dito nagtatapos ang laban, Mang Magno. Kaya ihahabiling ko sa inyong pangangalaga ang tribo. Kailangan kong bumalik sa sitio dahil may isang paslit na nangangailangan ng aking paggabay. Wala namang nagawa ang matanda sa naging pasya nito. Bumalik ng sitio si Franco. Umanib sa pangkat ni Cadelfin bilang pagtupad sa pangako. Nagagabayan ang batang si Untoy. Naging matagumpay ang bawat plano ng pangkat. Napabagsakin ang mga himpilan ng mga dayuhan sa lugar. Kinilala bilang opisyal na kasapi ng pangkat ni Cadelfin si Franco at kinatakutan ang mga ito. Hindi lamang na mga dayuhan, kundi mga taong gumagawa ng masama sa lipunan. Ginabayan ito ang batang si Untoy. Tinuruan ng lahat ng nalalamang paraan para sa pakikipaglaban, gamit ang kaalaman. Ngunit kalaunan, iniwan din ito ang paslit. Namatay si Franco sa isang labanan. Ngunit inihabili nito kay Cadelfin ang bertud ng San Telmo upang maipasa kay Untoy pagdating ng panahon. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.